Naman itong umiling. Ibig mong sabihin matutulog kang nakabathrobe, tanong ko. Nangingiti muna ako nitong tinitigan bago umiling. Nope. Sanay akong natutulog ng gay. Kaya ayos lang kung walang pamalit, sagot nito na siyang nagpalaki ng aking mga mata. Wala sa sariling napatitig tuloy ako sa gitnang bahagi ng katawan niya. Parang iimagine ko tuloy na roba lang talaga ang suot nito at nakalawit ang anaconda nito dahil wala siyang underwear. Parang gusto ko tuloy sabunutan ulit ang sarili ko. Ano ba itong naiisip ko? Ang tanga-tanga ko. Dapat pala hindi na ako nag-offer na sa kabilang side siya matulog ng kama. Paano kaya relax ang utak ko gayong ang katabi ko mamaya walang ni isa mang saplot sa katawan? Sanay ka naman siguro matulog ng walang ilaw, diba? Don't worry, hindi ako lalagpas sa boundary na ginawa mo, untag na wika nito na nagpabaik ng ulira. Nagmamadali tuloy akong tumayo ng kama at mabilis na naglakad patungong banyo. Bago ako pumasok sa loob muli akong nagsalita. Kung gusto mo nang matulog, patayin mo na lang ang ilaw. Buksan mo na lang ang lampshade. Wika ko sa kanya at hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Nagmamadali na akong pumasok sa loob ng banyo at inilock yun. Wish ko lang talaga na sana, paglabas kong muli ng banyo tulog na ito at nakabalot ang hubad niyang katawan sa kumot. Hindi ko kayang makita ang buhay na anaconda ni Pinot. Baka mahimatay ako nang wala sa oras. Pagkatapos kong gawin ang evening routine ko, nagtatalo pa ang isipan ko kung lalabas pa ba ako ng banyo. Kung pwede nga lang sana na dito na ako matulog sa loob ng banyo, ginawa ko na sana huwag lang makasama sa iisang kama si Pino. Duda na din kasi ako sa sarili ko. Alam kong kaunting kalabit lang nito bibigay na din ang katawan ko at iniiwasan kong mangyari iyon. Hindi pa ako ready na tuluyang magpakabaliw kay Pino. Pagkabukas ko ng pintuan, dahan pa akong sumilip para masiguro kung ano ang ginagawa nito. Nakahinga ako nang maluwag nang mapansin ko na tanging lampshade na lang ang nakabukas at nakahiga na siya sa pwesto niya at mukhang tulog na. Dali-dali akong lumabas ng banyo at sinipat ito ng tingin. Mukhang nahihimbing na siya kaya naman dahan na din akong nahiga sa pwesto ko at agad na nagtalukbong ng kumot. Tama nga ang kanina ko pa na ipinag-aalala. Hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Kahit na nakahiga na ako dito sa kama, pinapakiramdaman ko pa din si Pinot. Nakaramdam lang ako ng kapanatagan ng kalooban nang marinig ko na ang mahina nitong paghilik. Ibig lang sabihin noon na nahihimbing na siya sa kanyang pagtulog na siyang kabaliktaran naman sa nangyayari sa akin ngayon. Heist, Charlotte, ano ba yan? Matulog ka na. May pasok ka pa sa school bukas eh. Mahina ko pang sambit para lang makumbinsi ko ang sarili ko na matulog na. Hindi pwedeng magdamag akong dilat. Tiyak na mangingitim na naman ang ilalim ng aking mga mata dahil sa puyat. Kung saan-saan na ako dinala ng imagination ko hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako kinaumagahan sa isang mainit na hangin na dumadampi sa aking pisngi. Noong una, ayaw ko pa sanang pansinin iyon pero nang maalala ko na may pasok pala ako sa school, kaagad kong naidilat ang aking mga mata at nagulat pa ako dahil mukha ni Pianot ang kaagad na sumalubong sa akin. Good morning, kaagad na anas nito nang mapansin niya na nakatitig na din ako sa kanya. Mukhang nauna itong nagising sa akin base na din sa kanyang hitsura ngayon. Diyos ko, bakit ba napakapugi ng taong ito? Kahit kakagising niya lang hindi man lang nabawasan ang taglay niyang karisma. Tulala pa akong napatitig dito hanggang sa sumagi sa isipan ko na katabi ko pala siyang natulog kagabi dito sa kama. Sinundan niya ako dito sa mansion para magpaliwanag sa akin na hindi niya daw nabuntis si Maureen. Pero teka, bakit magkadikit na kami ngayon? Saka, tama ba ito? Bakit nakayapos na siya sa akin? Halos magkaamauyan na nga kami ng hininga eh. Ang huli kong natatandaan, may una na kong iniharang sa pagitan naming dalawa. Bakit nakayakap na siya sa akin ngayon at halos magdikit na ang aming mukha? Sa isiping iyon, hindi ko maiwasang maitulak si Pinot palayo sa akin. Hindi marahil nito inaasahan ang aking gagawin kaya naman diretso itong nahulog sa kama. Bastos! Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal kang lumagpas sa boundary? Halos pasigaw kong wika sa kanya. Charlotte, ano ba? Balak mo ba akong pilayan? Angal naman ito habang nakaupo sa sahig. Hindi naman ako makatingin ng diretso dito dahil wala itong suot na damit pang itaas.
Kitang-kita ko tuloy ang yomi nitong dibdib pati na din ang kanyang abs. Mukhang maalaga talaga sa katawan iton si Manny. No wonder kung bakit umapaw ang kanyang sex appeal. Bakit ba kasi hindi ka sumunod sa usapan natin? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal kang lumagpas? Bakit mo ginawa iyon? Minamanyak mo ba ako, galit kong muling wika? Hindi ko tuloy maisip kung paano ako nakatulog ng mahimbing habang nasa bisig niya. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ng katawan ko ang init ng kanyang katawan. Bakit ako ang sisisihin mo? Ikaw kaya ang lumagpas sa boundary, sagot naman ito, kaya naman hindi ko mapigilang ilibot ang tingin sa paligid. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko na nandito nga ako sa pwesto ni Pinot. Kung ganoon, ako itong hindi sumunod sa usapan. Ako itong malikot matulog at napunta sa pwesto niya. Parang gusto kong lumubog sa aking kinaupuan dahil sa naramdamang pagkapahiya. Ang lakas ng loob ko na itulak siya sa kama gayong ako naman ang may kasalanan. So sorry. Mahina kong bikas sabay iwas ng tingin dito. Isang malakas na buntong hininga naman ang narinig ko sa kanya, bago ito iifi ng malakas na parang nasasaktan. Ouch! Ang sakit ng likod ko. Napuruhan bata ako, sambit pa nito na kaagad na nagpababa sa akin sa kama. Kaagad ko itong dinaluhan at hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot nang mapansin ko na nakahawak na ito sa kanyang likod at parang may iniinidang sakit ang kanyang mukha. Naku! Naku! Sorry talaga. Hindi ko sinasadya, sagot ko naman at hindi ko alam kung saan ito hahawakan. Shocks! Wala siyang kahit na ibang sapot sa katawan maliban lang sa kanyang boxer short. Parang gustong manginig ang aking laman ang napako ang tingin ko sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Partikular na sa bahaging natatakpan lang ng karampot na tela. Bumubukol iyon at mukhang galit na galit ang kanyang anaconda. Tulungan mo ako, Charlotte. Pakiramam ko na balian ako dahil sa pagkakalaglag ko sa kama, wika pa nito sa akin. Napalunok pa ako ng ilang ulit bago ko ito hinawakan. Ha? Naku, sorry talaga. Sandali, tatawag lang ako ng tulong. Kailangan mong madala sa hospital, taranta ko namang sagot sa kanya. Tulungan mo muna akong makaupo sa kama. Gusto kong i-relax muna ang likod ko bago tayo humingi ng tulong. Na-dislocate yata ang buto ko at hindi ako makakilos ng maayos. Nagpapaawa pang sagot nito. Nailang man na maidikit ko ang katawan ko sa hubad niyang katawan, wala akong nagawa kundi hayaan ito na isampay niya ang kanyang braso sa balikat ko para tulungan itong makatayo. Kasalanan ko din naman ito kaya kahit sobrang bigat nito, wala akong choice kundi magtiis hanggang sa makaupo ito sa kama. Pasensya na talaga. Heist, bakit ba ang lampa mo? Hindi ka man lang kumapit sa kama para hindi ka mahulog, paninisi ko pa sa kanya. Alam ko naman na kasalanan ko ang lahat pero gusto ko pa din ibangon ang pride ko. Ako na nga itong lumabas na kahiyahiya at nasaktan ko pa siya. So kasalanan ko pa rin? Simpleng sorry mula sa iyo, masaya na ako, angal nito. Kaagad naman akong natameme at nakaramdam ng guilt. Dito ka lang, hihingi lang ako ng tuong para madala ka sa hospital, sagot ko naman sa kanya at akmang iiwan ko na ito pero mabilis niya akong nahawakan sa braso. Dito ka lang, huwag mo akong iiwan, wika pa nito sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Hindi ko kailangan ng doktor. Massage mo ang likod ko at baka naipit lang ang ugat at gagaling din naman kaagad, wika pa nito. Hindi ko naman maiusan na pagtaasan ito ng kilay. Nahulog siya sa kama tapos pagkaipit ng ugat ang posibleng epekto. May saltik nga talaga ang mani na ito. Ibaba mo pa. Ganyan nga. Nice, gisi ni Pinot habang patuloy ako sa kakapisil sa likod nito. Wala akong choice kundi pagbigyan siya sa kanyang kapritso. Pagiging masahesta niya ang bagsak ko ngayong umaga. Nakadapa na ito ngayon sa kama habang patuloy sa kakareklamo na napasama daw ang bagsak niya at parang napuruhan daw ang isa sa kanyang ribs. Ang problema lang talaga, kahit anong pilit ko na dalhin ko na lang siya sa hospital, ayaw niya namang pumayag. Hindi daw niya gusto ang atmosfera doon at lalo lang daw siyang magkakasakit. Noong una nakakaramdam pa ako ng pagkailang ang sumayad ang palad ko sa likod niya, pero sa dami ng request niya ngayon parang gusto ko na lang pilipitin ang leeg nito para matigil na siya sa kaka-request niya. Anong tingin ng mani na ito sa akin? Professional massager.
Kainis. Lakas ng tupak. Kung hindi lang mukhang Yumi ang likod nito, never ko talaga itong pagbigyan. Ayos ka ba? Bakit ba ayaw mong magpadala hospital? May pasok pa ako sa school mamaya at kailangan ko ng mag-ayos, reklamo ko sa kanya. Hindi naman kita pinipilit kung masama ang loob mo eh. Pero kapag may masamang mangyari sa akin, hindi ka sana patutulugin ng iyong konsensya, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong napairap. Ginagawa na akong bata ng mani na ito eh. Porket kasalanan ko ang pagkahulog niya sa kama gagawin niya na akong masahesta ngayon at talagang kinukonsensya pa ako. Pagod na ako. Maliligo pa ako at maghahanda sa pagpasok sa school. Isa pa, baka hinihintay na tayo nila grandma sa ibaba, sagot ko sa kanya at kaagad na dumistansya dito. Okay fine. Pero last na lang iyong dibdib ko ang masahiin mo. Para kasing biglang kumirot eh, wika nito at mabilis na tumihaya. Nagulat ako sa kanyang ginawa lalo na at muling tumampad sa paningin ko ang kanyang medyo mabalahibong dibdib at nakumutok na ebs. Wala sa sariling tinitigan ko ito mulu-ulo hanggang paa. Sino ba ang hindi mawiwindang gayong nasa harap mo ang isang mala-adonis na katawan? At tanging boxer short lang ang kanyang suot habang may bumubukol sa harap nito na tanging kakarampot na tela lang ang takip noon. Mahabaging Diyos! Ilayo mo ako sa tukso. Hindi mapigil ang sigaw ng isipan ko habang titig na titig sa katawan ni Pinot. Partikular na sa pagkalalaki nito. Paano ba naman kasi, sa lahat ng parte ng katawan nito, iyon ang may pinakamagandang view. Enjoying the view. Ano na, halika na dito. Baka mamaya malate ka na sa school eh, wika nito sabay tapik sa higaan. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkapahiya. Nahuli yata ako ni Pinot kung paano pagmasdan ang anakonda niya. Bakit ba masyadong napakamakasalanan nitong mga mata ko? Baka kung ano pa ang iisipin ng Pinot na ito. Pero, curious talaga ako. Bakit parang dumubli ang laki noon? Bumubukol ang bahaging iyon kanina pero hindi ganoon kalaki. Ano kaya ang totoong hitsura noon kapag wala ang takip na boxer shorts? Sa isiping iyong parang gusto ko na tuloy kaltukan ang sarili ko. Kung saan saang dimensyon na ako dinala ng aking makasalanang utak. Pero bakit ba walang kahihiyan itong si Pinot? Hindi man lang kasi ito nakikitaan ng pagkailang habang nakabuyang-yang ang katawan niya sa harap ko. Ano na Charlotte? Akala ko ba nagmamdali tayo? Halika na. Umpisahan mo na para matapos na, wika nito na muling nagpagising sa aking natutulog na diwa. Tinitingan ko ito at inriyapan para mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Alam kong pinagluluko lang ako nitong si Manny pero para naman akong tanga na muling naglakad palapit dito. Naupo pa ako sa tagiliran niya at gamit ng nanginginig na kamay, dahan-dahan ko iyong inilapat sa kanyang dibdib. Papaanong masahe ba? Likod lang tumama at hindi dibdib bakit pati ito gusto mo pang gawin ko. Angal ko pa sa kanya habang nakalapat ng palad ko sa dibdib niya. Kailangan ko ng katakot, takot na tapang at pagkontrol sa sarili ko para hindi haplusin ang matigas nitong dibdib. Hindi ganyan, ganito dapat, wika nito at mabilis na gumalaw at malakas akong hinila dahilan para mapasubsob ako sa dibdib niya. Kaagad kong naramdaman ang pagpulupot ng braso nito sa baiwang ko na siyang dahilan para hindi ako makagalaw. Charlotte, please, pagbigyan mo na ako. Hindi ko na kayang magpigil. Ilang buwan na akong tigang, narinig ko pang bulong ito. Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng punong tainga ko dahil sa sinabi niya. Ano ba ang sinasabi mo? Bitawan mo nga, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng kaagad na sinakop ng labi niya ang labi ko. I want you now, wife. Mababaliw ako kapag hindi mo ako mapagbigyan ngayon. Mag-asawa tayo kaya normal lang ang gagawin natin ngayon, mahinang wika nito pagkatapos niyang pansamantalang iwan ang labi ko. Hindi ako nakaimik. Nakakalunod kasi ang halik na pinapakawala ni Pinot ngayon. Hindi ako makapiisip ng tama lalo na at ramdam ko ang kakaiba nitong kapusukan ngayon. Hindi na ako nakaangal pa ng bigla nitong pagpalitin ang pwesto namin. Nasa itaas ko na siya ngayon habang ako naman ay nasa ilalim niya. Patuloy ito sa pagbibigay ng mapusok na halik sa aking labi. Gustuhin ko mang tutulan ang ginagawa niya ngayon sa akin, hindi ko naman malaman kung paano gawin. Unti-unting naubos na kasi ang depensa ko. Nang maramdaman ko ang paglisan nito sa labi ko ay kaagad akong nagsalita.
Teka lang, hindi ko na natulog pa ang sasabihin ko nang muli nitong balikan ang labi ko at muling binigyan ng mapusok na halik. Lalo tuloy akong nadala sa darang ng init ng katawan. Hindi na ako nakapalagpa kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Tama ito, wala nang dahilan pa para tumutol. Mag-asawa kami at normal lang na gawin namin ito. Sino ba naman ang hindi madadala sa mga halik at haplos nitong si Pinot? Ang tamis ng labi nito at ang bango ng hininga. Para akong nasa alapaap. Yexiseg, hindi ko mapigilang ungol habang patuloy na nakikipaghalikan kay Pinot. Baliw na ako sa mga nangyari sa amin at excited na ang katawan ko sa mga susunod pang magaganap. Naging mapusok ang mga sumunod na sandali sa aming dalawa. Biglang nawala sa isipan ko ang tungkol sa pagpasok ko sa school. Biglang naging abala ang bibig ko sa pagpapakawala ng ungol, lalo na nang mag-umpisa ng maglakabay, naglabi nito patungo sa aking lieg at sinipsip ito doon. Oh God! Charlotte! Bulong pa nito habang isa-isang tinatagal na ang buttons ng aking blouse. Hindi na ako umimik pa habang seryosong nakatitig lang sa kanyang mukha. Lalong naging kaakit-akit sa mga mata ko ang hitura ni Pinot. Sige na. Ready na akong ipagkaloob sa kanya ang perlas na silangan ko, bahala na. Wala akong ibang ginawa kundi pumikit at umungol habang abala naman si Pinot sa pagsamba sa katawan ko. Tuluyan niya nang natangal ang buttons ng aking blouse at inuumpisahan niya ng panggigilan ang aking dalawang bundok. Halos mamilipit ang daliri sa aking paa habang walang humpay nitong sinipsip ang aking pasas na pink at naging abala naman ang isang kamay nito sa paghimas sa aking kabilang bundok. Banayad na pagkagat at salitan pinagpapala niya ang pagkabilaan kong pasas na pink. Hindi ko mapigilang mapaarko ang katawan ko sa kakaibang sensasyong hatid na ginagawa niya sa akin. Shit! Ganito pala ang pakiramdam. Ang sarap, hindi ko mapigilang sigaw ng aking isipan. Hindi na ako nakatiis pa. Kusa ko nang hinawakan ang buhok ni Pinot na noon ay parang gutom na sanggol na patuloy sa pagsipsip sa aking pasas na pink. Ilang minuto na siyang namalagi doon at halos mapugto na ang aking hininga dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Ilang saglit lang, naramdaman ko na ang pagbaba ng halik nito patungo sa aking tiyan. Pababa ng pababa hanggang sa hawakan nito ang garter ng aking pajama at kusa niyang ibinaba iyon. Kusang umangat ang aking puwitan para tuluyan niyang mahubad iyon at maipagpatuloy ang naumpisahan niya ng gawin. Pinot! Anong balak mong gawin? Huwag dyan, hindi ko pa maiwasang bigkas ng bigla itong naupo sa paanan ko habang titig na titig sa gitnang bahagi na aking katawan. Tanging mainipis na panty na lang ang aking suot at hindi ko maiwasang mapaigtad ng biglang sinalat ng isang palad niya ang aking hiwa. Kahit na may suot pa akong panty, ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang palad. Lalong nawindang ang isipan ko at lalong nakaramdam ng matinding excitement. Don't worry, gagawin ko ang lahat para hindi mo makalimutan ang gabing ito. Wika nito at muling bumaba ang labi nito sa gilid ng garter ng aking panty. Gamit ang kanyang ngipin, ibinaba niya ang garter noon hanggang sa tumampad sa kanya ang wala ng saplot kong perlas na silangan. Hindi ko mapigilang maipikit ang aking mga mata lalo na nang mapansin ko kung paano niya iyon pagmasdan. Aminado ako. Masyado akong maselan sa bahaging iyon kaya inaahit ko ang buhok sa parteng iyon. Kalbo ang bahaging iyon kaya alam kong kitang-kita ni Pinot kung ano ang hitsura ng hiwa ko. Shit! Charlotte! Ang sarap nito, anas pa nito at muli akong napatili ng bigla siyang sumubsob sa bahaging iyon. Ramdam na ramdam ko ang pagpapala ng labi niya sa perlas na silangan ko kaya naman lalo akong nag-ingay. Hindi ko na din alam kung saan ko ikakapit ang aking kamay. Ugh! Shit! Pinot ano iyan tama na, hingal kong sambit pero parang wala itong narinig. Bagkus naramdaman ko pa ang dila nito na pilit na isiniksik sa hiwa ko. Ilang beses niya iyong ginawa hanggang sa kinagat-kagat niya ng magaan ang perlas ko. Habol ang hininga ko habang ninanamnam ang sarap na una ko lang naranasan at sa playboy pa talagang si Pinot. Kahit na malamig dito sa kwarto, ramdam ko ang namumuong pawis sa noo ko dahil sa ginagawa ni Pinot sa akin. Walang humpay ang pagpapala nito sa kuweba ko. Napapaar ko na lang ang buo kong katawan tuwing nasasagi ng dila nito ang klitoris ko. Ang sarap sa pakiramdam habang unti-unti ko nang naramdaman na may kung anong namuo sa puson ko na gustong lumabas. God! Umalis ka dyan!
Naiihi ako halos pagsigaw kong wika sa kanya, kasabay ng pag-angat ng balakang ko, at ang pagsabog na kung ano mula sa kaloob-looban ko. Hindi iyon ihi. Orgasm ko iyon at hindi man lang natinag si Pinot. Patuloy pa rin siya sa pagsipip sa bahaging iyon, habang lumpaypay naman akong napahiga ng maayos sa kama. Grabe, hingal na hingal ako. Para akong nag-jogging ng 3 oras dahil sa lakas ng tibok ng puso. Pinunasan ko pa gamit ng palad ko ang pawis na nasa noo ko. Nagulat pa ako nang muling dumagan sa akin si Pinot. Sa pagkakataon na ito, may nakaguhit ng masayang ngiti sa labi nito habang titig na titig sa akin mga mata. Napakunot ang noo ko nang maramdaman ko ang kasela nito na dumidikit sa isa kong hita. Ibig sabihin noon, nahubad na din niya ang sarili niyang boxer short nang hindi ko man lang namalayan. Magsasalita pa sana ako pero hindi na natuloy iyon nang muling sakupin ng labi niya ang labi ko. Nalasahan ko pa nga sa labi niya ang katas na inilabas ko kanina. Kakaiba ang lasa at hindi ko alam kung bakit parang adik si Pinot kanina. Sinaid niya kasi ang lahat ng katas na inilabas ko. Muling bumaba ang halik niya sa liig ko, patungo sa 2 kong bundok. Lalo itong naging mapusok at ramdam na ramdam ko pa rin ang gigil mula sa kanya, habang patuloy ito sa paglapirot sa bahaging iyon. Napaliyad na lang ako dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman. Pinot, Pinot, hindi ko maiwasang bigkas. Saglit itong natigilan at muli akong tinitigan sa mga mata. Kinintalan pa nito ng halik ang noo ko bago ito nagsalita. I love you, Charlotte. Hindi mo lang alam kung gaano ako ka-excited na maangkin ka. Wika nito kasabay ng pagdiin ng pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan sa katawan ko. Hindi ko maiwasang mapapikit nang maramdaman ko ang matigas na bagay na tumutusok sa aking tiyan. Ang anakonda ni Pinot at kahit na hindi ko pa nakikita iyon, alam kong galit na galit iyon. Muli nitong binalikan ang isi ko. Walang kasawaan niyang paulit-ulit na SAE ang magkabilaan kong pasas na pink. Napaigtad pa ako nang maramdaman ko ang palad niya na sumasalat sa basa ko ng kaselan. Yes, basang-basa na ako sa bahaging iyon. At nagtataka ako dahil hindi pa ako kontento sa ginagawa sa akin ngayon ni Pinot. May gusto pang maabot ang katawan ko na hindi ko mawari. You're so wet, Charlotte. Nakakagigil ka, anas nito sa akin habang patuloy sa paghaplos ang palad niya sa perlas na silangan ko. Tinatantya na marahil ang kahandaan ko at nang mapansin niya na hindi ako umiimik kusa niya nang pinaghiwalay ang hita ko at kaagad na ipinosisyon niya ang kanyang sarili sa akin. Napadilat pa ako nang maramdaman ko ang pagkiskis ng anakonda niya sa labi ng aking perlas na silangan. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha nito habang titig na titig sa akin. Nababasa ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata na siyang nagpakaba sa akin. Excited ako na kinakabahan sa mga susunod na mangyari sa aming dalawa. Ano kaya ang pakiramdam kapag tuluyan ng maging isa ang katawan namin? Masakit sa una, pero dahanin ko lang ni. Malambing na bulong pa nito sa akin. Dahan-dahan naman akong tumango. Ready na ako nang ipagkaloob ng buo ang sarili ko sa kanya. Tuluyan ko ng paninindigan ang pagiging DS Charlotte Villarama Smith. Hindi ako papayag na pagkatapos nito may iba pang babae na makisawsaw sa pagitan naming dalawa.